Okay, good morning, good evening, good afternoon sa mga OFW natin. So, kamusta po kayo dyan? So, first of all, happy new month. So, gumawa ako ng training for this month para at least, maintindihan nyo kung paano nag-work yung business natin as OFW. So, you only have to do is tapusin mo tong video na to kasi may keynote sa dulo and kailangan proof na napanood mo tong video na to is ma-report mo sa akin yung dalawang keyword na sasabihin ko. Okay? So, let's start. Our training is for OFW. So, guys, kumbaga first of all, you only have to do is to promote yung negosyo na ginagawa natin. So, as part-time na OFW, as part-time na empleyado, lagi niyong tatandaan na we have 24 hours. So, 24 hours, whether OFW man yan, whether call center man yan, whatever work na ginagawa mo, I always believe na pag gusto may paraan, pag ayaw, yun na yun. Maraming dahilan. So, it's just that pag part-time ka kasi, hindi mo naman kailangang ibigay lahat ng oras mo kasi nga busy ka. Pero I always believe na pag part-time ka at gustong-gusto mo talagang magkaroon ng results, gagawa ka ng way. Kahit hindi naman araw-araw, pero dapat yung attitude natin as part-time dapat sa ganitong klase ng negosyo is yung nananaig dapat yung courage natin sa ginagawa natin kasi maraming sumasali dito sa negosyong ginagawa natin na nag-i-invest pero hindi rin naman kumikita, pero syempre kanya-kanya yan ng kanya-kanya yan ng purpose, ng dahilan bakit sila sumali sa negosyong to. So doon papasok yung sinasabi ko sa inyo na alam mo ba yung purpose or yung why mo sa negosyong ginagawa mo, kasi madaling sumali, madaling gawin, pero ang pinaka mahirap i-maintain, gagawin mo pa ba to kahit walang bumibili? Gagawin mo pa ba to kahit walang naniniwala sa'yo? Gagawin mo ba to kahit parang maalat, 'di ba? Matumal. So, that's the difference. Kasi ako when we started this business part-time, nakita ko talaga na kaya kong kumita ng malaki dito kasi ang dami nga ditong hindi naman ganoon kagalingan, pero nakapagpatayo ng bahay, nakabili ng kotse, nakapag-travel, kumikita ng 6 figures, ang lalaki ng investment sa bangko. So, yun yung nakita kong part. And pangalawa, sa negosyo naman natin is hindi rin naman dahilan yung wala kang alam. Kasi katulad ko, wala rin naman ako alam sa negosyong to, pero dahil nga sa dedication ko, dahan-dahan ko siyang naintindihan. So, alamin nyo guys yung why mo, your deepest why, bakit mo gagawin tong negosyong to kahit mahirap. Bakit mo gagawin tong negosyong to kahit medyo napupuyat ka. So, kanya-kanya tayo ng dahilan. Let's say for example, sa akin, ang one of my reason, lagi ko sinasabi, I'm undergrad, mahirap makipagsapalaran sa mga corporate jobs. So, isa yun sa mga reasons ko. And madami, mahihain ako, so ang dami kong reason, pero alam mo yun, nakita ko kasi sa ganitong klase ng negosyo na lahat ng fear ko possible dito. Okay? So, sobrang laki ng reason ko guys, bakit ko siya actually ginagawa, because of my family, because of myself. So, alamin nyo rin yung deepest reason nyo. Maybe gusto nyo mag for good, gusto nyo makaipon, gusto nyo makompleto family nyo, gusto nyo makatulong. So, kanya-kanya tayo ng reason dito kung bakit natin ginagawa. Okay? So, let's start. Ayan. So, part-time hustle guys. Pag sinabing part-time hustle, number 1, post-promote. Post nyo sa My Day, selfie, educational post, realizations. So, sa pagpo-post ng negosyo natin sa Facebook, lagi ko sinasabi, picture mo muna, selfie mo muna, tapos pag marami kasing mag-view pag ikaw Ako, naniniwala ako doon na pag ang intention mo sa Facebook is pakita mo kung sino ka, maraming mag-views. Pero pag pinakita mo agad na it's about business, so medyo parang nakikita nila, bibentahan lang ako neto. So, you have to understand yung differences ng ano ba ginagawa mo sa Facebook mo. Gusto mo ba talagang bumenta lang or gusto mo pagkatiwalaan ka? Kasi
mahirap bumenta sa Facebook, mahirap bumenta sa negosyo pag hindi mo alam or pag walang taong naniniwala sa iyo. So since we are in the online business industry, we don't have choice. Kailangan nating ipakita kung sino tayo, kung gaano tayo ka-authentic, gumagalaw ba tayo. Kasi sa dami nga ng sinasabi, 'di ba, na scam yan, legit ba yan. So mapoprovoke mo yung mga ganung dahilan ng mga tao. Pag ikaw mismo kita nila sa iyo na okay, gumagalaw pala to. Hindi pala to dummy account. Okay, consistent siya, from time to time nagpo-post siya. May selfie siya, yung mga posts niya, it's more on educational. Pag sinabing educational post, meron ka bang parang naiaambag sa mga audience friends mo sa Facebook na something na alam mo yun, parang nababasa nila, nagbibigay ka ba ng value sa tao nila? Kasi alam nyo, pag nasa insurance, ganun talaga eh. So ano yung educational post? Saan manggagaling yung educational post? Ito yung mga mag-follow ka ng mga successful na tao pag may pinost sila. Like for example, if you want to change your life, you have to change your mind. May mga ganun eh. O kaya meron namang ibang educational post na sinasabi nila na wala namang madali sa una. Wala namang madali na nagsisimula. Lahat ng start mahirap. Dumadali siya pag tumatagal-tagal mo siyang ginagawa. So yung mga ganung bagay, mag-follow kayo nun. Kasi it's more on inspiration, it's more on courage na mabibigay mo sa friends mo sa Facebook na okay, ganito pala siya, may na-realize ako. Tama? So doon mo na ipopost yung mga products mo. So meaning to say guys, yung number 2, your FB is your store. So ano ba yung Facebook mo? Facebook mo ba, ano ba purpose niya? Kasi maraming purpose ang pag-Facebook. Pwede number 1, gusto mo maghanap ng jowa. Pwede yun. So ang ipopost mo, puro ka papogi. Yeah. Pero alam mo yun, may mga ganun eh. So depende sa purpose mo. Kasi parang ako, ang purpose ng Facebook is to inspire. Ang purpose ng Facebook ko is to give hope sa mga friends ko na kaya naman talagang kumita ng maganda sa Facebook. So your Facebook is your store. So lagi niyong tatandaan yun. Hindi pag sinabing your Facebook is store, puro produkto lang. Nagbibigay ka dapat ng branding. Like for example, sino ba si Arens? Sino ba si JB? Sino ba si Vicky? Sino ba si Malin? Sino ba si Annalyn? Sino ba si Cynthia? Sino ba si Edward? Sino ba si Marisa? Sino ba si Crystal? Sino ba si Desi? So, sino si Mai, si Belinda? So, guys, dapat yung Facebook is nagbibigay kayo ng branding sa Facebook nyo. Yun yung pinaka nakikita kasi ng tao. Hindi yung ito product ko, ito ganito ganyan. So, 'di ba? Hindi bibili yung customers mo pag hindi ka nagbibigay ng something valuable sa mga friends, Facebook friends mo. So that's the reason kaya kailangan mo kahit papano ipakita yung ikaw, ipakita mo kung ano ginagawa mo. You have to maximize. 'Di ba? Sabi ko nga, pag nagtatapos ng trabaho mo, why not mag-selfie ka, why not mag-post ka? Kung hindi ka komportable na mukha mo, maghanap ka ng kasama. So there's a lot of ways para ipakita mo sa Facebook mo na yung Facebook mo buhay, yung Facebook mo legit to, yung products mo nandyan kasama mo. Kasi magre-reflect lagi yung ino-offer mo sa character mo eh. Tama ba? So walang bibili sa atin pag hindi natin naayos yung character natin. So lagi nyo tatandaan yun, your Facebook is your branding. Okay? So take it from this kasi ito yung ginagawa ko lagi. Okay? So number 3, adding 15 authentic FB profile. Siyempre alam niyo naman na sa dami ng dummy account ngayon, mahirap din makahanap ng legit na prospect, customer. So you only have to do is pag mag-add kayo ng friends, huwag niyong katamaran, huwag niyong parang yun nga, kung baga gano'n lang, huwag niyong katamaran yung pag-adding kasi it's part ng negosyo yan eh. Kasi connections yung kailangan din natin, customers yung kailangan natin. So ang ibang ang negosyo, di ba, pinapataas yung followers nila, ginagawa nila ng mga content yung Facebook nila. So same thing sa atin. Kahit gaano kadaming educational post, kahit gaano kaganda yung mga posting mo, kahit gaano kadaming selfie ang i-post mo, kung hindi naman nadadagdagan yung Facebook audience mo, it's useless. So wala rin mangyayari. Ang ganda nga ng selfie mo, ang ganda nga ng mga content mo, sino nanonood sa'yo? Sino nagla-like sa'yo?
Tama ba? So pag sinabing adding 15 authentic FB profile, dapat kita mo pa lang sa Facebook profile niya, ilan yung friends niya, ilan yung followers niya, ano ba yung mga posting nito. So makikita mo naman ano ba posting ng mga tambay. Ano posting ng tambay? Syempre unang-una puro kalokohan. So ikaw ba, gusto mo ba may malokong sumama sa'yo? So syempre wala. So anong gagawin mo? Syempre para sa akin, kung pipili ka na lang din ng customers mo, yung medyo nakakaintindi na. So paano mo masasabing nakakaintindi na? I-check nyo lagi yung Facebook nila. Okay ba yung profile niyan? Baka nakadila. Bungo yung ano. So, hindi naman tayo sa nagja-judge. Pero again, waste of time kasi pag inuna mo yung puro mabababa. So, alam mo yun, kung hahanap ka lang din ng prospect, kahit sino naman, ano bang prospect ang gusto mo? May pera o wala? May trabaho o tambay? So, lahat tayo technically, may trabaho. So, yun yung hahanapin natin. So, adding 15 Facebook friends, kayo na po bahala dyan. Madali lang naman pong mag-add, diba? Check nyo lang din. Tapos, pag in-accept po kayo, send them a message every accept. So, in-accept ako nito. Ito yung script. So, hello, my name is Arens. Thanks for accepting my friend request. By the way, I'm connected sa Stronghold Insurance and OBI. So, i-clear ko lang dito, no? Si Stronghold, siya yung insurance provider natin. 65 years na to. Si OBI, 20 years. Si OBI yung nagbibigay sa atin ng payout. Siya yung nagbibigay ng authorization sa atin to sell kung ano yung product ni Stronghold Insurance. So, that's the difference, okay? So, ito na yung script. If naghahanap ka ng protection insurance, you can message me anytime. I'm expanding my business kasi through online. Nasa Dubai ako ngayon, kung nasa Dubai ka. If naghahanap ka din ng on the business side, let me know. You can earn here 3K per client na bibili insurance protection. Thank you. Looking forward to have a meeting with you. So, eto pwede tong first script mo. Tapos, pwede ka rin mag-send ng picture, diba? Isip ka kung ano yung pwede mong isend na picture. Siguro gawa tayo ng picture na pang send. So, ang gagawin mo ganoon lang. I-send mo lang yan. Tama? So, wala akong nakikitang mali doon. There's nothing wrong with that. Punuin yung Facebook, mag-send ng script. So, yun lang yung gagawin nyo as a part-time OFW. Okay? So, next, syempre, attend Zoom and watch videos, reels, videos about sales. Ito na yung mga pinapasa ko. So, tandaan nyo guys hindi porket pinasa ko is parang tinatamad ako. Hindi porket parang yan lang yung pinapanood natin is useless yan. Kasi, alam nyo ba, kumita ako ng 30K a week dahil dyan sa mga ganyan. Kakanood ng video about sales, mas lalo ko siyang naiintindihan, mas lalo akong natututo connect sa tao, mas natututo ako mag-follow up, mag-open ng conversation, sumagot sa objections. So, there's a lot of strategy na tinuturo sa online and it's free. Okay? So, libre na to. So, i-maximize po natin. Yun po yung pinaka kailangan po natin gawin. So, never skip. Kaya ako pinasa yan kasi ikaw yung handpick. Ikaw yung pinaka nakita ko na pwedeng manood ng video na ganyan. Okay? So, sana wag niyong i-skip kasi hindi biro yun, yung mga pinapasa ko. So, bigyan niyo siya ng value. Okay? So, ang keyword po natin dito is watching videos. I-message mo yan sa mentor mo kung napanood mo tong video na to. And number 2, syempre, is yung Zoom records. So, may mga Zoom tayo na sinesend from time to time sa chat room. So, ang gagawin mo na lang dito is panoorin mo siya. So, sana panoodin nyo. Huwag nyong katamaran kasi first of all, hindi nyo naman kilala yung mga gumawa ng video na yon. Tama ba? So, you need to understand na kailangan panoodin po natin yun. Okay?